Madaming pangarap ang nabubulok na lamang dahil sa pagkabaon. Ipinailalim para sa kapakanan ng pamilya. Pero ako, inilaban ko. Kung pahintulutan mo ako. Jovan, gumising ka na. Anong oras na? May pasok ka pa. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me so. Anong nangyari sa'yo? Ba't natataranta ka? Ma, nung panahong wala ka, pinagsasamantalahan ako ni Ama. Ha? Totoo? Pinagsasabi mo. Tagtag ka lang sa problema. Ano nangyari sa'yo? Mag-usap tayo mamaya. Ano nangyari sa'yo? Pagkatapat ako sa'yo. Gusto ko nang itindig. Bakit? May nagawa akong mali? May nangyari kay Jovan. Ha? Anong nangyari? Kaya siya nakipagwalay sa'yo dahil Ginahasa siya ng kanyang sariling ama. Ha? Hindi ako makapaniwala. Basta't yun ang nangyari. Kung gaano ko siya kamahal, ganun din ang bigati ang binigay niya sa akin. Pero kahit anumang problema at anuman ang mangyari, bubuhayin ko at alagaan ko ang kanyang sanggol. Ang karahasan ay kailanman hindi tama at hindi dapat itago. Maging matapang sa pagsasabi ng katotohanan at paghingi ng tulong sapagkat may hustisyang naghihintay para sa mga lumalaban. Sa huli, nanaig ang katotohanan at nahuli ang ama na gumawa ng karahasan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang panggagahasa ay mabigat na krimen na pinarurusahan ayon sa Revised Penal Code at pinalakas pa ng Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997. Dahil dito, nabigyan ng hustisya si Jovan at naparusahan ang may sala.